Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no? Ito nagpapabati si Ma'am. Si Ma'am Japanese ang name, di ko alam kung anong name nito. Si Ma'am Marikiam ko. Si Ma'am Marikiam ko, shout out sa iyo. Pabati po sir yung anak ko na si Alvin Pacon or Vinsky. Oy, Vinsky! Pinapabati ka ng mama mo. Mama Marie mo. Salamat po. Then ito si Sir Joel Utilla, pasensya na ha. Hindi hindi kita nabati. Ito ay sinend mo nung Saturday. So belated happy birthday po, sir. Sorry no, Sir Joel Utilla. Sorry, belated happy birthday kasi marami akong stock videos kasi na pinlay eh. Nauna pa yung kay Tita Marbs na alam katalinuhan ni Tita Marbs. Anyway, so yan lang po ba muna yung yung magpapabati sa akin. Wala na. Anyway, magandang gabi sa inyo lahat, no. Magre-react tayo na itong sinend sa akin na hula ni Sir J. Costura. Pero bago lahat, meron akong pinapanood kasi na na interview niya. Most of na napag-usapan nila dito ay personal. Pero ito lang yung isang part na pinakinggan ko na na hindi ako agree. Yes, gusto ko pa ng tatlo. Ay, dalawa. Dalawa pa. So you want four. Four, no? So as a mother ngayon, of course, you have growing children, ano yung challenge mo doing your professions, diba? And as a reader, a card reader, tama ba ang pwede ko? Yes, reader. Kasi hindi naman kasi hula ang ginagawa ko. Okay. Hula ang ginagawa mo. Kasi yung mga sinasabi mo, pangtsambahan lang talaga. Hindi naman sa no? Gaano ba ka-accurate ang sinasabi nito? Meron sa aking bugok na basher na na sinasabi, tameme daw ako nung nahulaan niya daw yung nawawalang bride. Nahulaan daw sa Pangasinan. 'Di ba? Pero kung mapapanood mo yung hula, na cold reading niya 'yon. Ano ba yung tinatawag na cold reading? Mamaya pag nire-react na natin yung panghuhula niya, baka mag-cold read siya doon pero hindi ko pa napapanood eh. Ang ginagamit niya kasi doon, cold reading. Ayon doon sa doon sa mismong hulaan nila noong time nung nakausap niya na beforehand yung may video ako noon eh regarding doon, hindi lang siguro napanood ng bugok na yon. Ayon doon sa doon sa hulaan nila, nakausap niya na before bago niya pahulaan yung yung pamilya nung nawawalang bride. 'Di ba? At may mga sinabi siya doon na hindi naman totoo. For example, may babae daw siyang nakitang tumutulong doon sa bride. Wala namang ganun eh. Kaya lang, nakalimutan nyo na yon kasi hindi totoo. Ang natatandaan nyo lang doon, yung na-mention niya na Pangasinan. Pero hindi naman specific na Pangasinan yung tinutukoy niya doon eh. Sabi niyang ganon, parang may nakikita ako, Pangasinan to Baguio. Ano yun? 'Di ba? Ang lawak nung scope nung niya. Na-mention yung Pangasinan. Nagkataong nasa Pangasinan yung yung bride. Tama na para sa inyo. Paano yung babaeng tumutulong doon? Nakita nga ang tumulong nga doon, rider na lalaki eh. Dahil nakita siya na naglalakad sa daan. O nasa na yung babaeng tumutulong doon? Wala. Hindi nyo naiintindihin yon kasi hindi nagkatotoo yon. Doon kayo magpo-focus sa Pangasinan. Actually, yung Pangasinan, na-mention na yun ng groom. Habang naghuhulaan sila. Kasi nga, habang nagkikwentuhan sila nung una, na-mention na yung pamilya ni groom ay may taga Pangasinan. Nakalimutan ko na yung lugar sa Pangasinan eh, sinasabi niya eh. May lugar sa Pangasinan, tapos napag-alaman na yung bus yata ay papuntang Baguio, yung sinakyan, o whatever. 'Di ba? Na cold reading niya yun. So, ang nangyari, ang ginawa ni Sir J. Costura, parang may nakikita ako, Pangasinan to Baguio, ano yun? Tinanong niya nga kung ano yun, hindi nga siya sure kung ano yung kinalaman ng Pangasinan dun eh.
Dahil na cold read niya yun eh. Kasi kung halimbawa, nalaman niya talaga na nasa Pangasinan yon, agad-agad sinabi niya sa mga pulis. Nare-reading ko, nasa Pangasinan to. Hanapin nyo, nasa Pangasinan ito. Eh walang ganun na nangyari eh. Nagkataon nasa Pangasinan. Nahulaan niya. Eh paano yung hanggang Baguio na sinabi? Ano na, meaningless na sa inyo yon kasi hindi yun yung nagtugma. Pati yung, ang daming ano nito, yung nawawala sa ilog, si Joros. Sa Aklan. Aklan yata yun, di ba? Nahanap yun, hindi. Ilan sa pinahanap nyo dito ang nakita na? Di ba? Kung sa 100 pinahanap dito, ay may nakitang isa o dalawa, huwag nyo namang ipagmalaki na magaling ito. Di ba? Kung ako'y basketball player, sa 100 tira ko, may pumasok na isa. Magaling ba akong basketball player na yon? Hindi naman siguro. 'Di ba? Masyado lang kasi kayong cherry picker. Anyway, yung pinahanap do sa tulpo, nasa na yon? 'Di ba? May nahahanap, hindi naman dahil sa kanya kaya nahanap, tapos i-credit din sa kanya. Bayan. Anyway, meron tayo ditong re-react na video, no? Ito. Huling haplos daw. Hi sa mga Nostronatics worldwide. Today's another day. Ayan, sobrang na-miss ko talaga kayong lahat. Lagi ko talaga kayo nami-miss. And gusto ko magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin, kay Doc Baker, kay Ate Shaira, sa mga tao. Sir Ace, merong may Gundam siya sa likod. Pares kayo ng hobby. Ang palaging Hello ni Bara. Shout out. Ayan. Sobrang thank you kay Madam Kilay. Maraming salamat. At saka kina Ralph. Forward natin, So kung magpasalamat din kina ate kasi they allow us to record the story. Now, I want you to focus, darling. I want you to pick one card, please. Thank you. So this is you. I'm hoping that this is a red card. This is your aura. No. Pag may king na lalabas dito, ate, from the first set of the cards to last 12, siya na yan. Okay? So, cut the cards into 3. Now, kumuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. Minsan may sasabihin ako ditong paulit-ulit ha. Kasi sometimes may mga bago akong viewers eh. Kasi ilang beses ko na nire-reactan kasi ang mga panghuhula ni Sir J. Costura. Kaya sasabihin ko sa inyo kung yung uulitin ko lang yung sinabi ko dati. Kasi may mga bago akong subscribers eh. So, ate, ikaw to. Sana pula. Okay. So, nagpapakatibay ka, ate, ha? Generic naman kasi yun, sir. 'Di ba? Malamang may I do assume kasi ang title nito Huling Haplos eh. By saying na huling haplos, ako nagko-cold reading ako. 'Di ba? Ito yung tinatawag na cold reading. By saying huling haplos, ibig sabihin may namatay. Pagka ganyan ang title. 'Di ba? Dahil namatayan si ate, napaka-generic naman sabihin mo 'yon. Kilala Tama men ha, kahit na wala namang nabunot na baraha, pwede mo sabihin kay ate yun eh. Okay. So, nagpapakatibay ka, ate, ha? Di ba? Kahit ako, sasabihin ko doon sa nanay nung player ng Ateneo na nawala, ate, nagpapakatibay ka, alam ko. Psychic na ba ako nun? Hindi. Generic kasi ito eh. May tinatawag kasi tayong Barnum statement. Pag sinabi mong Barnum statement, nag-fit yun sa mga tao na same lang yung pinagdadaanan. Sobrang generic nun.
For example, ganito, no? Ikaw, 'di ba? Uulitin ko na naman 'to, nasabi ko na 'to before eh. Ikaw na nakikinig sa akin. Sa psychic reading kita ha. Nararamdaman ko sa parang may gusto kang ma-achieve sa buhay mo eh. At nakikita ko mahal na mahal mo ang parents mo. At ikaw man, kung may anak ka man, gusto mo maganda ang maging kinabukasan ng anak mo. Tama ako, hindi. I'm so sure ayaw nyo na pangit ang kinabukasan ng anak nyo. I'm so sure most of you, maliban na lang kung walang hiya kang anak, di ba? Mahal mo ang mga magulang mo. I'm so sure kung may pangarap kayo, may gusto talaga kayo ma-achieve hanggang ngayon. Kahit nga mga mayayaman na may gusto pa rin ma-achieve eh. Sa buhay nila eh. Yun ang tinatawag na Barnum Statement. Na pag narinig mo yon, may interpret mo yun as personal para sa iyo yun dahil talagang yun naman yung nararamdaman mo ngayon. Di ba? Pero wala ako psychic. Yun ang tinatawag na Barnum Statement. Di ba? Ano pa ba? Balang araw, makakamtan mo yung hinahangad mo. Granting na ikaw ay magsusumikap sa buhay, di ba? Hindi naman psychic powers yun eh. Yung mga ganong statement eh, ano ba? For example, ito, no? Kahit na wala akong bunuti na baraha, pwede ko sabihin kay nanay yun eh. Na pula. Okay. Oh. So, nagpapakatibay ka, ate, ha? Kaya hindi nagdedepende sa baraha. Paano kung itim na baraha ang lalabas diyan, hindi pula? Pwede mo sabihin na, itim, mukhang malungkot ka ngayon, nanay. Pasok pa rin, di ba? Nilalakasan mo daw yung loob mo. Positive Ay, Diyos energy. ko. 2 hearts. Nagpaalam ba siya sa'yo? Yan. Bago siya umalis? Ito ang problem. Sa lahat ng panghuli, tanong ito ng tanong. Napapansin nyo ha, lahat ng information dapat, makukuha dapat ni nanay kay Sir J. Costura. Hindi si Sir J. Costura ang kukuha sa dito na nangyayari yung cold reading. Tanong na siya ng tanong dito. Interview na siya ng interview. Di ba? Supposed to be yung mga ganyan, diretsahin mo. Hindi mo na kailangan tanungin. Kasi ang papalusot ng iba, nagpapalusot sa akin yung iba eh. Na supporter na ito eh. Ang palusot sa akin, hindi mini-make sure niya lang talaga. Pag mo i-make sure, wala ka bang tiwala sa maririd mo? Sabihin mo ng diretsyo. Hindi po ako galit ha. Hindi ako galit. Hindi, inaano ko lang kasi napaka-dumb kasi nito na ba't mo tatanungin? 2 hearts. Nagpaalam ba siya sa'yo bago siya umalis? Kasi ang Di ba? Hinihintay niya sabi eh. dito, kusa daw yung pag-alis niya. Ano po, graduation po niya. Oo. Ang sabi niya lang po sa akin Nagpaalam daw siya sa'yo ay, alis muna ako, May. Oh, nagpaalam pala. Ano sinabi mo kung ano? Ano yung sinabi mong kusang umalis? Uli rewind natin ha. Naramdaman niyang sasablay siya kaya biglang biglang binawi niya. Sabi niya, Ano po, tama ha? Kasi ang sabi dito, kusa daw yung... Tama ha? Nagpaalam ba siya sa'yo Tinanong niya, nagpaalam ba siya sa'yo? Tapos ang sabi dito, bago siya umalis? Kasi ang sabi dito, kusa daw yung pag-alis niya. ang sabi daw doon sa baraha, kusa daw yung pag-alis. Nung binara siya nung nanay, ano po, graduation po niya. Oo. Ang sabi niya lang po sa akin Nagpaalam daw biglang nagpaalam daw. siya sa'yo alis daw mo. Nagpaalam daw siya sa'yo. Ano ba talaga yung sinabi ng baraha? Kusang umalis o nagpaalam? Ay, Diyos ko. Alis muna ako, May. Nagpaalam eh. Yun Paano yung sinabi ng baraha mo? Paano yung sinabi ng baraha niya? Sablay o hindi? Yung mga nagtatanggol dito, ulitin natin. Tingnan nyo, men ha. Ate, ha? Nilalakasan mo Kasi daw. ito yung ito kasi yung problem sa kanya. 'Di ba? Kaya niya tinatanong, gusto niya maging sure. Ang problema, this time pinangunahan niya kaya sumablay. Tamo ha? Yung loob mo, positive energy yan. 2 hearts. Nagpaalam ba siya sa'yo bago siya Nagpaalam siya sa inyo. Pero sinabi niya, nako, nanonood si Bungo. Pupunahin na naman yung pagtatanong ko. Unahan ko nga. umalis?
Kasi ang sabi dito, kusa daw yung pag-alis Oh, niya. kusa daw yung pag-alis. Ano po, graduation po niya. Oo. Ang sabi niya lang po sa akin Nagpaalam daw siya sa'yo eh. alis muna ako, May. Okay. O, Yun diba? lang yung sinabi niya. Now, sa... Oh, Ayan. kanino natin nakuha yung information na yun? Kay nanay o kay Sir J. Costura? Na nagpaalam umalis. siya. Di ba ano nga yun, pag may king na lalabas, siya. So, dito sa baraha, darling, malinaw na pinakita sa akin, walang babae kasi 2 hearts to. So, puso mo at saka puso niya. Tapos, nagpaalam daw siya sa'yo, Kanina kusang umalis. aalis siya. O, yung ano lang po, alis muna ako, May. Ganun yan lang. Ay, yung parang haplos lang, or Opo, parang tapos ganyan lang ngumiti siya. po. Alam mo, ina-absorb niya na, nagko-cold reading na siya. Hinahayaan niya na magkwento yung yung biktima. Or yung nanay ng biktima. So, andito siya. Kalma mo muna sarili mo, ha? Ate. Kasi dito, kusa yung pag-alis niya. Wala pa namang pinakitang yung tinatawag na biglaan. Ayun bang, parang Oh, kung ang konteksto naman ganito, kusa magkaiba kasi bungo yung nagpaalam sa kusa ang pag-alis. Now, kung pinakita niya kusa ang pag-alis, talaga naman magkukusa na umalis yun dahil nagpaalam nga. Kailangan pa ba sabihin yun? Alam nga namang kung kinakaladkad yun sa harap ng nanay niya, hindi papayag yung nanay niya, ano ba? na biglaan. Ayun bang, parang hindi niya pinaalam. Basta ang sabi dito ng paalam siya na maayos na aalis siya. Woo! Na cold reading mo na kasi. Tapos, parang hindi niya, hinihilot niya, yung sinabi niya na kusang umalis hinihilot niya Dahil sumablay doon sa nagpaalam. Hindi niya pinaalam. Basta ang sabi dito ng paalam siya na maayos. Wala naman sinasabing ganun kanina bago sabihin. Sinabi niya ba yon bago sabihin ng nanay? Narinig mo na kasi sa nanay. Tamo. Bang, parang hindi niya pinaalam. Basta ang sabi dito ng paalam siya na Parang hindi niya pinaalam, pero basta sabi dito, nagpaalam. maayos na aalis siya. Let's go. So, after no call, no text na siya, ate. Sige, cold reading tayo. Ito na yung cold reading kasi. Yan ang tinatawag na, ano ba yung lecheng cold reading na kanina mo pa sinasabi, Bungo? Ito yung paraan ng isang manghuhula para makakuha ng information sa'yo na hindi mo alam. Ano yung mga way na yan, yung pagtatanong na yan, yung tanong ng tanong na yan. Diba? Napapansin nyo, tanong siya ng tanong na kung tutuusin, ikaw nagre-reading, dapat ikaw yung tinatanong Anong mga tanong ng manghuhula sa'yo? Ano ka ba? Hiwalay ka ba ngayon? Yung mga ganon, no? Dahil pag nasabi mo hiwalay ka, ang maaring ihula niyan sa'yo, may parating sa buhay mo ngayon na love life. Yon. Dahil alam na ng manghuhula na hiwalay ka Cold reading na ang tawag doon. Nagkakaroon siya ng idea kung ano yung pwede niya ibato sa'yo. For example, ilang taon ka na? Sasabihin mo, ako, for example, 21 years old lang po ako. 'Di ba? Sa 21 years old, may mga bracket kasi iyan. Ang mga pwede mong ihula pagdating sa mga late teenager, let's say 18 to 25 years old, pwede mong ihula dyan mga love life. 'Di ba? Pag mga late 20s to early 30s, career ang pwede mong ihula dyan. Kapag ka late 30s to 40s na, future ng anak nila ang gusto mong ihula dyan. Kaya yung patanong-tanong na yon, hindi harmless yun hindi naman literal na masasaktan ka. I mean, yung mga patanong-tanong na yon, may kinalaman kasi yun sa cold reading. Akala nyo innocent lang yung patanong-tanong na yun. Hindi, wala lang yun. Ano naman ang kinalaman nung pagtatanong kung ilang taon? Anong kinalaman kung edad ang itatanong? Anong kinalaman kung taga saan nakatira? 'Di ba? Sometimes taga saan po kayo? 'Di ba? Sasabihin mo ay taga Nueva Ecija po kami. Syempre iisipin ni Jay Costura,
Ano ba meron sa Nueva Ecija? Mga palayan. May sakahan doon, di ba? Pwede niyang ihula ngayon, yung nawawala. Nakikita ko siya eh. Tumakbo siya sa palayan. Palayan na may kubo. Kasi may idea siya na taga Nueva Ecija ka. Marami yun nun doon. Pero yung specific kung saan siya mahanap, hindi niya masasabi yun. Yun ang sinasabing cold reading. Paano pa nangyayari ibang cold reading? For example, no, ito, si Sir Ace, yung pinuntahan naming condominium, sa psychic reading ko si Sir Ace. Sir Ace, makinig ka sa akin ha. Medyo, medyo kid at heart ka, di ba? At feeling ko mahilig ka sa toys. Parehas tayo. 'Di ba? Nakikita ko din na gustong-gusto mong magkaroon ng PS5. Tama ba ako? At nakikita ko na mahal na mahal mo ang anak mo. 'Di ba? Cold reading kasi 'yon kasi nung pumunta kami, nakita ko kasi si Sir Ace may collection siya ng Gundam. May nakita ako dun sa may sala nila PS4, controller ng PS4. I'm so sure dying ka na magkaroon ng PS5. 'Di ba? Yung cold reading kasi ang tawag doon. Wala akong psychic powers. Yun ang tinatawag na cold reading. Hindi lang naman sa ano yan eh, hindi lang naman sa panghuhula ginagawa yan eh. Pwede din, halimbawa, may liligawan ka, ano? Yung liligawan mo, obserbahan mo. Nakita mo, yung liligawan mo, yung keychain ng bag niya ay may picture nung yung sa BTS. Ngayon, bibigyan mo siya ngayon ng reregaluhan mo siya ng ticket ng BTS na concert. Matutuwa 'yon. Naku, gustong-gusto ko talaga. Paano mo nalaman? Siyempre, nakita mo na doon sa bag niya may keychain siya. Ibig sabihin, fan siya noon. 'Di ba? Or halimbawa, nakikita mo yung yung gusto mong ligawan, naka-t-shirt siya ng Metallica. Ibig sabihin, rakista 'yon. Lahat ng pagiging rakista dapat, yun dapat ang pagtitripan nyo para mapalapit ang loob mo. Kahit sa boss mo, pwede mong gawin ng cold reading. Papasok ka sa opisina niya, no? Nakikita mo, may mga trophy siya doon ng golf o basketball. 'Di ba? Ibig sabihin, mahilig sa sports yung boss mo. Para mapalapit ka sa boss mo, yayain mo siya mag-golf. Yayain mo siya mag-basketball. Sir, kung free kami, maglalaro kami ng basketball sa linggo. Ay, talaga? Hobby ko yun. Paano mo nalaman? 'Di ba? Ganun ang tinatawag na cold reading. Yun kasi nakikita ko dito. Wala namang special sa ginagawa nito eh. 2 hearts kasi. Matakot akong number 3 of hearts yun. So that's tinatawag na third party involvement. Ba't kailangan matakot doon? Cut the cards into 3. Kuha ka, darling, ng 9 cards of total. Lagay mo dito. 9. Apo. Oh, may cat! Ba't may cat? Anong trabaho ng partner? Nagtanong na naman. Interview to men eh. Bakit may nakita akong parang guard or something na may nag-aya sa kanya na May nakita akong parang guard daw. Uy, nagsha-shotgunning para may nag-aya sa kanya. Pero, okay. hindi pa nagsasalita. Trabaho niya. May business po kami. Anong kinalaman ng guard doon? Bali, iniwan niya lang po sa akin. Ang business niya. Parisan. Tamo, parisan pala ang business. Anong kinalaman ng guard nung may nakita kang guard? O anong meaning nun? Siguro inassume niya security guard ang trabaho.
hindi may nag-aya sa kanya. Ay, naku, anong kinalaman ng pagiging business Pero doon? pera. Pera ang alay. Oh, sinabi niya ng pera kasi narinig niya may business. Ewan ko, natingnan na lang natin yung conclusion nito, mag-overtime na ako eh. Ano bang conclusion nito? 2 hearts kasi to. So, hindi daw babae ang pinuntahan niya. Okay? So, ang kampante yung sarili niyo. Kaya nga tinanong kita, sana hindi to nagsusugal si kuya kasi puro labas ang pera niya. Nagsusugal ba to? Lang yung hula yan. Tanong ng tanong. Taas din ng chances na may Oh, mataas ng chance. Hindi ba panghuhula yan? Yung mataas ang chance. Walang kasiguraduhan sa sinasabi eh. Puro chance lang eh. si kuya kasi puro labas ang pera niya. Ang taas din ng chances na may sinusuportaan siya. May sinusuportahan siya. Yung ano po, yung nahuli ko po kasi siya na may kachat. Oh, akala ko ba walang ano, yung hula mo kanina walang babaeng involved. Tapos ngayon meron palang kachat. Ang ano pa po nun is, Ate, huwag ka magkwento. Nagkikwento ka eh. Wala na yan. Contaminated na tong hula na to. yung kapatid ko, Alam mo, dapat ang ginawa na lang nyo sa bahay, magkwentuhan na lang kayo kaysa pumunta dyan eh. Unang-una, malaman mo man ano, hindi naman pwedeng gamitin sa korte yung hula ni Sir J. Costura eh. ng picture na yung girl is nasa lugar lang din namin. Oh my God. Oh, di ba? So, ang ini-imply nito may kinalaman. Pero ang sabi mo kasi kanina dito, walang ano eh, walang third party involved eh. Kumuha ka Tamo ha? sana. Nagpaalam ba siya sa'yo bago siya umalis? Tamo ha? Ano siya sabi niya? Now, ayan siya. Oh. Di ba ano ngayon pag may king na lalabas? Oh. Siya. So, dito sa baraha, darling, malinaw na pinakita sa akin, walang babae kasi Walang babae kanina eh. Tapos ngayon, sasakyan mo ito sinabi ni ate na may nahuli siyang kachat. kita, sana hindi to nagsusugal si kuya kasi siya. Po kasi siya na may kachat. O, akala ko ba walang babae? Ang ano pa po nun is, yung kapatid ko, Nakikinig na si Sir J. na Costura. yung girl is nasa lugar lang din namin. Oh my God. Okay. Kagabi So, ko lang din po nalaman. Tapos, sige lang, hayaan mo muna. Basta balik ka sa akin ng Friday. Kampante niyo muna ang sarili niyo. Balik. Ano yung bagong bayad na naman yun? He's still alive naman. Ang sabi lang dito sa baraha, Yeah, he's still nag-iisip alive na siya naman. Sa financial and may pagtatalo ako nakita ninyong dalawa Opo. na push Sinabi mo may pagtatalo kasi nakikwento na ni ate na may na may nahuling kachat. Cold reading yung ginawa niya o hindi? away mo daw siya. Pero hindi rin din yung sapat na dahilan para hindi siya makipag-communicate sa inyo. Kaya nga po eh. Okay? Opo. So, again, isipin mo may anak ka. Kailangan mo maging malakas. Ha? Opo. Kasi nagpapakatibay ka. We are not done yet. Basta may nakita akong papuntang Laguna or somewhere. Pero titingnan pa natin. Ang ipanatag nila yung kalooban nyo is buhay siya. Na cold reading yung Laguna na yun. He's still alive. Okay? Alright. Maraming salamat po sa inyo and God bless you. Oh. Thank you. May napala ba doon? May napala ba doon sa hula o meron? May napala o wala? 'Di ba? Babalik pa daw sila eh. Ano yung bagong bayad? Ewan ko sa mga kababayan natin. Anyway, hindi naiintindihan ko naman yung art ng tarot card reading kasi may mga kaibigan ko. Shout out kay Ma'am Jane. Card reader din yun eh. Sino pa ba yung ano ko? Si Ma'am Jane lang ang naalala ko eh. Tapos meron pang isa. Si Ma'am taga-Australia naman. Ganon din. May mga kaibigan ako na gaganyan. Kaya lang yung pagre-read kasi nila ng card, more on more on yung guide. Yung parang hine-help ka sa right direction. Hindi naman sinasabi doon na
magiging mayaman ka balang araw or makakapangasawa ka ng ganire. Ibang-iba doon sa card reading ng mga kaibigan na kakilala ko. Ito kasi, parang pinalalabas si Sir Jay Costura na specific talaga yung yung pagbitaw niya ng hula. At hindi niya kiniklaim na hula yung ginagawa niya. 'Di ba? Kung makaramdam man kayo ng ng feeling nyo tumatama, 'di ba? Galing cold reading 'yun. Yun. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. 30 minutes na. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.